Yung mga kapatid, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Boying Remulla ay ipatutupad po bilang ombudsman ay pipilitin po niyang ipatupad yung 2016 ruling ng pagdidismiss po kay Senator Joel Villanueva, no? Noong 2016 mayroon na po yung ombudsman at ito po ay hindi na ipatupad nung panahon na yun. Okay, pag-uusapan din po natin, sumagot din po ngayon si Joel Villanueva na ito po ay isang harassment lamang. Pag-uusapan din po natin ito pong mga naganap na sunog dito po sa DPWH Quezon sa kanila pong merong pangalan 'tong opisina na 'to ng DPWH, yung pong tinatawag na research. Para sigurado lang po tayo 'no. Ito pong tinatawag na ano, yung DPWH office ay di umano nung una kasi sumabog daw yung computer, eh. Ngayon po short circuit. Pero yung mga palusot na ganyan, hindi po karapat-dapat 'yan. Kinakailangan pa rin pong may managot kasi hindi po pupuwedeng sabihin niyo lang short circuit. Yan po ay building ng pamahalaan. Hindi po pupuwedeng palusot na short circuit, 'no? Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na natin 'no. Unahin na po natin 'tong kay Remulla. Nagulat din po ako, eh. Ah, ah, Eto po, yung sinabi po ni Remulla sa kanyang interview katatapos-tapos lang po. Remulla ay gusto pong ipatupad itong 2016 dismissal order kay Villanueva, 'no? Ito po ay nung ang ombudsman pa po ay si Conchita Carpio Morales. Ordered dismissal from public service. So hindi lang po bilang senador, no? Bilang ah, sa public service kahit nasaan po. Hindi na po pwedeng maging manungkulan itong si Villanueva for his administrative liability over the alleged anomalous use of 10 million from his priority development assistance fund allocation as a former representative of SIBAC party list. However, hindi raw po ito ipinatupad ng Senado dahil sa ang katwiran ng Senado at ang ombudsman ay sumang-ayon nung panahon na yun. Ang ombudsman, hindi pala, mamamali tayo. Hindi po pinatupad ito ng dating pamunuan ng Senado dahil ang paniniwala nila, yung ombudsman po ay walang jurisdiction sa Senate. Oh, okay din. Yan po yung katwiran nila noon. Kaya po, ang sabi po ngayon ni Remulla, susulatan niya na bukas. Ngayon na siya gagawa ng sulat para bukas ibibigay niya ito sa Senate President for proper action, no? So, titignan po natin bukas, magiging makulay po yan bukas kasi ibibigay niya po yung sulat habang isasalang po yung Office of the Ombudsman budget. Kaya maganda po mag-live bukas para po dito sa budget hearing ng Ombudsman. At tiyak po, maghaharap-harap, makakaharap na naman po ni Remulla
itong si, Senator Marcoleta. Kaya ano po tayo, manonood tayo niyan bukas dito po sa Senate hearing ng, budget ng Ombudsman. Kaya kapanapanabik po 'yan, yung muling pagharap ni Remulla at tsaka nito ni Senator Marcoleta. Dalawa po sa pinakamahuhusay na, utak, pagdating po sa batas ngayong, panahon natin. Oh, yun, Bureau of Research Standards, Material Materials Testing and Quality Control. Maraming salamat kay Tony Flores. So ngayon po, gusto pong ipatupad yan, gusto pong ipa-dismiss ngayon ni Remulla. Teka muna 'no, may napansin lang ako. Ang liit pala ng ano 'no, ibig sabihin nung araw 10 million lang puwede ka na ma-dismiss 'no, nung 2016. Ngayon po daang bilyon, hindi lang po milyon ang pinag-uusapan, daang bilyon. Ayon nga po sa isang testigo, isang araw na delivery sa kay Martin, 1 billion mahigit, ang, dineliver na pera. Eto po 10 million lang, madi-dismiss na nung meron pa pong, PDAF. Ngayon po, matindi na po ngayon. Wala pong PDAF, wala pong, dati po kasi meron pang tinatawag na ano, na pork barrel, Ngayon po wala ng pork barrel. Matindi po 'to, 'no? Pero daan-daang bilyon, ni halos ayaw pangalanan, Noon pala 'pag nung unang panahon, 10 milyon lang, sapat na yung isang, senador at mga congressman na ipatanggal ng ombudsman. Oh, nakita niyo po yung discrepancy. Ngayon po, putya, daang bilyon ang mga pinag-uusapan natin. Wala pong pinag-uusapan na dismissal. Hindi, no? Kaya minsan, ano rin oh, minsan pag-iisipan mo rin, no? Anong uri na ng gobyerno meron tayo ngayon? Yung katanggap-tanggap na lahat na pwede ka nang wala nang mangyayari sa'yo, magnakaw ka man ng trilyon. Walang mangyayari sa'yo basta malakas ka sa nakaupo sa Malacanang. Yan yung sinasabi natin, no? Ngayon wala talaga, no? Daan-daang bilyon ang pinag-uusapan natin na perang, panuhol. Panuhol pa lang po 'yan, Trilyon po ang nawawalang ninanakaw na budget sa mga mamamayang Pilipino. Pero yung ombudsman wala pong, dismissal. Siyempre uunahin kasi nilang imbestigahan ayon nga kay Remulla, yung Parmali. Wala naman pong problema sa Parmali kasi wala namang ugnayan talaga diyan si Tatay Digong. In fact, ako nga naniniwala na, yung si Gordon na may kasalanan, Kasi totoo naman, meron naman po talagang sabwatan, yung pinanood ko po yung hearing ng Parmali. Eto kasi ang problema ng Parmali, segue lang ako ng konti para po sa mga hindi na nauunawaan. Eto po yung, sa Parmali 'no, meron pong mga binabanggit na sabwatan, 'di ba? Meron pong mga tumitestigo na pero imagine niyo po, hindi po kasing lalaki yung Parmali po, hindi po kasing lalaki. Lahat po ng pinag-uusapan sa Parmali mas malaki pa po ang budget ni Martin ng isang hindi pala budget, yung di umano na dineliver sa bahay ni Martin, mas malaki pa po yung delivery ng isang araw. Sa lahat po ng pinag-uusapan, sa haba po. Blue ribbon rin po yun. Kailan po, nakalimutan ko lang kumuha ng tubig.
Okey, eto po, may gusto lang po akong ano, isang maikling okey, para magkaroon lang po kayo ng ideya 'no, kasi may mga kaso na po tayo katulad po nito 10 million lang pala puwede ka ng ipatanggal bilang senador. 'Wag muna tayo sa merit nung kay Villanueva, magkaroon lang po tayo ng konting comparison. Tapos po sabi ni Boyeng Parmali uunahin, okey. Dito po, para yung laki ng gusto nilang itabi, gusto po nilang itabi muna natin 'tong mga pinag-uusapan natin ng pagnanakaw. Eto po kitang-kita po may ninakaw. Magnanakaw yang mga putang magnanakaw kayo. Ang ninakaw po diyan, ang pinag-uusapan po nating pera, ah, na ninakaw dito sa within 3 years ng implementasyon nitong actually 2 years pa lang, eh, 2023, 2024, 2025, 3 years nga. Yung full budget ni BBM sa ano pa lang po 'to, tandaan niyo po sa flood control pa lang trilyon na. Trilyon ang pinag-uusapan natin. Hindi po milyon, hindi po bilyon, trilyon. Okay. Para lang po maunawaan ninyo kung gaano kalaki. Yung Parmali na sinasabi nila, magkano po yung involved na pera diyan? Alam niyo po yung Parmali, inimbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee. Inabot po, ang Blue Ribbon Committee inabot po ng 7 buwan sa pag-iimbestiga ng Parmali. Kasi malaking pera po. Pero Badong, magkano yung malaking pera na yan? Ang malaking pera po, lahat na po 'to ng kontrata. Ibig sabihin, contract na po 'to, hindi lang po yung ninakaw. Kasi nakabili naman ng mga dapat bilhin, 'di ba? Nakabili naman po ng mga meron naman nabili talaga yung Parmali, mga face mask, etcetera, PPIs. Okay. Alam niyo po ba kung magkano yung pinag-uusapan na kabuuang kontrata ng Parmali na kinu-question na parang ang laki-laki ng pera? Maliliitan na po kayo. Dito po trilyon. Alam niyo po ba kung magkano lang? 10.85 billion yung buong kontrata na. Lahat na po ng contract ng Parmali. So kung papatulan po natin, 25% po niyan ay ilalagay natin 25 to 30% yung katkungan. So nagkakahalaga lang po yung kinatkong ng mga around 3 billion, 'di ba? O 3 billion. Alam niyo po ba kung gaano kalaki tong nakawan dito sa flood control? Kasi parang itinutulad, bakit yung Parmali hindi ano, Parmali, Parmali. So yung kung ang katkong po dito kasi 30%, palagay niyo ng 30%, around 3 billion lang po yung katkong. Alam niyo po ba kung magkano dineliver ni Gutesa sa bahay ni Martin ng isang araw lang? Isang araw lang 'to, Ayon kay Gutesa, nag-deliver sila ng isang araw ng 35 maleta na nagkakahalaga yung bawat maleta ng around 48 million. So 35. So billion, kulang-kulang 2 billion, 1.6 something billion. Yun po ang dineliver ni Gutesa isang araw. Yung 7 buwan na inimbestigahan, 10.8 billion lang po yun. Lahat na ng kontrata ng Parmali. Pero kung pandirihan natin yun noon, parang ang laki-laki. Naku, mga magnanakaw. Eto po, isang araw lang ni Martin yan. Yung nakurakot, kung sino man ang nangurakot sa Parmali, kung may nangurakot man, ganun lang po ang ikukumpara nyo po.
Yung Sinapoles na may napakulong, ilan pong senador ang nakulong? Si Jinggoy, si Ramon Revilla, pati po si Enrile. 3 senador po ang nakulong. Alam niyo po ba kung magkano yung lahat ng perang pinag-uusapan do'n? Ang pera pong scam ah, ay approximately 10 billion lamang. Pero nakapagpakulong ka ng 3 senador. So pinapakita ko po sa inyo kung papaano po ang ginagawa nila na parang pinalalabas nila yung Parmali issue kasi laki yan ngayon. Wala po sa kalingkingan. Yung buong Parmali na yan, yung buong budget na, yung buong kasama na yung yung talagang yung kontrata, yung buong kontrata, 10.8 billion lang. Kay Napoles po, nakapagpakulong tayo, 10 billion lang po ang involved. Imagine nyo po kung gaano kalaki to. Baka kung tama si Gutesa na 3 times nagde-deliver ng pera kay Martin Romualdez, baka 1 linggo lang po yan. O palagay na natin 1 buwan lang na delivery. Ang lahat ng kontrata ng Parmali. Para magkaroon lang po kayo ng ideya. Ba? Yun, ganun po. Kaya nanggigigil ako kasi pilit nilang ibinabalik yung mga okay naman yan, walang problema. Sige. Kasalanan din ni Gordon yan eh. Noon ko pa sinasabi, kasalanan niya ni Gordon. Bakit? May mga tumitestigo na may anomalya, may sabwata na naganap dyan sa Parmali. May testigo, siyempre may mga kontrata yan eh. Sinasabi, ang katwiran lang naman na hindi yan na overprice kasi nga, depende sa panahon. Kung overprice lang ang tinignan nyo, overprice, di ba? Kasi dito po, meron talagang diniliver eh. Dito po sa Ghost Project, wala pong diniliver. Wala pong ginawa, pero billion-billion po. Yun po yung nakakapagtaka eh, no? Lagi nilang pinaprioritize yung maliliit kaysa sa super lalaki. Doon tayo nagugulumihanan mga kapatid. Bakit? Kung ako kasi, kung limited po yung resources ng nag-iimbestiga, limited po yung resources ng pamahalaan, limited po yung oras natin, gusto po nating unahin na natin kasi yung mga malalaki. Bukod po sa maliliit lang yung gusto nilang unahin dito sa scam na to, sa flood control scam, gusto pa nilang unahin na ibalik yung dati na mas maliit pa rito sa flood scam. At hindi pa sila. Hindi pa tong gobyerno na to. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ngayon yung gusto nating magkaroon ng dahilan tong ngayon yung pinakamalaking pagnanakaw in terms of malalaking kontrata, trilyon. Hindi po maabot ng trilyon. Hindi nga po maabot ng 100 billion eh. 10 billion lang po pareho. Yung kay Napoles, 10 billion lang din po itong buong kontrata ng Parmali. Yung Parmali 10 billion lang, 10.8 billion. Yung lahat ng kontrata ng Parmali, pati yung may diniliver, pati yung lahat-lahat po, mga 1 buwan lang po delivery yun sa isang tao kung susundan natin yung kay Gutesa. Pero babalita pa rin natin kasi sabi nga natin, lahat po to diversion. Totoo naman. May ayaw ko bang matanggal si Villanueva? Kung yan po ang nasa batas. Bakit mo ililigtas yung mga lintik na yan? Di naman natin kaano-ano yan. Tandaan po ninyo, wala pa pong senador ng Duterte na nai-involve na pagbibintangan nila. Paano ba dong yung kay Bongo? Paano yung ano ba ugnayan kay Bongo? Wala pa po. Eto po, mga napatunayan na to. May mga nagtuturo kay Villanueva, may nagtuturo kay Jinggoy. Go ahead. Imbestigahan ninyo. Ang pinoproblema ko lang, bakit nyo
Kasi diversion yan. Kung ako kasi limited ang oras ko, uunahin ko na 'tong mga malalaki. Uunahin ko na 'tong flood control project, yung pinakamalalaki. Kaya nga may 15 ng tinukoy na kontraktor, 'di ba? O, isa lang naman yung tinatalakay niyo lagi, Diskaya lang ng kasi ang Diskaya, kaya kayo pinag-initan kasi kayo lang yung nagpangalan kay Martin Romualdez. Kaya mainit sa inyo. Ididiin kayo. Kayo na gagawing mastermind. Ang silbi po ng Parmali, kasi may nagtatanong bakit para saan yung Parmali, nakakulong na naman si Tatay Digong kung siya yung gustong iugnay. Yun nga po yun eh. Na kung may magnanakaw ngayon, magnanakaw din nung panahon ni Duterte. Hindi po totoo yan eh. Yung laki po ngayon, ibang uring level na eh. Kumbaga kinukumpara nyo po, kumbaga sa yung nakawan ngayon, universe. Yung nakawan noon, puta, barangay level lang kumpara ngayon. Ang liit po eh. Ang liit po ng nakawan noon kumpara ngayon. Nasa linya pa rin kasi sila na lahat naman ng gobyerno may nakawan eh. In fact, nagsimula yan nakawan kay Tatay Digo. Mga ganun ba yung ano pa rin sis? Okay, ibalita rin natin to. No? Ayon naman po kay Villanueva. So meron pong order noong 2016. Noong 2016 po, si Carpio pa, Morales Carpio, hindi po pinatupad ng Senado noon kasi sabi nila walang jurisdiction sa amin yung etong ombudsman. Ngayon po, siyempre, ang tingin ni Remulla bilang ombudsman, meron silang jurisdiction na ipatupad yun. 'Di ba? Unless, tama po yun. Kung ako yun, tama yun. Daanin nila sa korte. Pag tumanggi si ano, kaya lang, yun nga po yung problema eh. Wala namang problema na ipatupad nyo yan. Kaya lang, i-prioritize po ninyo. Sige, isang araw, nagbigay na kayo ng sulat. Pero i-prioritize nyo po, pwede po ba na etong mga magnanakaw ng sobra-sobra, no? Yung daan-daang bilyon na nagnakaw ng mga daan-daang bilyon, ni halos ayaw ninyong kantiin eh. Ni halos ayaw ninyong pangalanan eh. Paano nyo pa? 2 tao lang po yung nagpangalan kay Martin, si Gutesa at yung mga Diskaya. Yung Diskaya, magmula ngayon, mananahimik na sila. Hindi na sila makikipagtulungan. Ngayon, may sinasabi si Boying, meron pong dating congressman ng Quezon City makikipagtulungan sa kanila. At isa rin niyang sa sinabi ng Diskaya. Yung dating congressman na yan, isa yan sa mga binanggit ni Diskaya. Nakita po ninyo, central po dito sa lahat ng usapin na to, Diskaya. Mula po dun sa bid rigging, kaya po nilang ipaliwanag kasi kasama sila dun. Hanggang dun sa bigayan, sila mismo yung nagbibigay. Kaya pinaka-importante pong testigo itong mga Diskaya. Ewan ko kung bakit ayaw nila. Ay hindi, alam ko kung bakit ayaw ninyong gawing state witness yung mga Diskaya. Kasi pag ginawa nyo silang state witness, madidiin si Martin. Tandaan po nyo sa kaso, hindi sapat na malantad ka yung malaman ng lahat ng tao. Sa kaso po ang importante, testigo. Walang testigo, walang kaso. Yan po ang batas. Kahit saan po, kahit sa buong mundo. Kaya po pinangangalagaan yan eh. Kita mo yung ICI. Anong problema nila? Mabagal po talaga. Paano hindi babagal? Sinadya ninyo. Sinasabotahin ninyo yung sarili ninyong investigasyon. Bakit? Bakit nyo sinasabotahe? Meron kayong mga testigo. Anong pronouncement ni Singson? Hindi sila karapat dapat na state witness. O tapos nung binanata na, anong sasabihin lang ni Singson? Kasi naman, ano naman ako eh.
Ah, sa'kin pananaw lang 'yun. Puta, 3 na lang nga kayo, eh, tapos pananaw mo gano'n na, eh. Ibig mong sabihin iba pa yung pananaw mo sa pananaw ng ICI. Kaninong pananaw yung ICI? 3 lang kayong miyembro, 3 lang kayo magpapasya, yung iba tauhan niyo lang. Kayo lang 3 magpapasya. Tapos sa opinyon mo, hindi sila lahat qualified. O paano ka magkakaroon ng testigo ngayon? Kaya walang silbi ang ICI na yan. Nung sinabi ng Diskaya, hindi na kami makikipagtulungan. May nagawa ba sila? Kaya ba nila ipakulong yung Diskaya kung hindi na makipagtulungan? Bakit ako makikipagtulungan? Wala naman ako mahihita sa pakikipagtulungan ko sa'yo. I-demanda nyo na lang ako. May abogado naman ako. Kaya nga ako nakikipagtulungan. Hindi nila naisip yun eh. Kaya nakikipagtulungan yung Diskaya dahil gusto nga maging state witness. O baka sabihin nyo, Diskaya ako ng Diskaya. Kahit yung sila Bryce Hernandez, bakit sinabihan nyo na hindi na sila pwedeng maging state witness agad? Sino pala gusto nyo state witness? Wala silang gustong state witness. Kung wala kayong gustong maging testigo, para saan yung mga pinagagawa nyo sa ICI? Kung ayaw nyo magkaroon ng state witness. Tama yun. Tama kayo dyan. Mabubuko talaga. Si Saldico, na umatras sila lahat eh. Dati dinidiinan nila si Saldico, di ba? Natandaan nyo? Lahat Saldico na. Eh putya nung nagsalita si Saldico, ano yan? Mag-isip nga kayo, kaya ko ba yan? May amo pa ako dun pa lang sa House of Representatives eh. O ano pa binisto ni Saldico? Lahat yan. Pipirmahan ng Pangulo yan. Parang sinasabi ni Saldico, hindi ko kayang maipalusot yan kung pinagbibintangan nyo ko na palusot ko lahat yan. Hindi ko kayang ako nagpalusot niyan nang hindi alam ng mga ibang pumirma. Yan yung problema natin ngayon. Nawawalan ng silbi ang ICI kasi lahat kayo ayaw nyong magkaroon ng state witness. Pag walang state witness, pag walang witness laban kay Martin, ano po bang ebidensya nyo kay Martin? Walang magiging ebidensya laban kay Martin dahil ano yan, nung nag-deliver ng pera, Mr. Speaker, papicture lang po tayo. Sabihin ba ni Gutesa, papicture lang po tayo. Kunwari po, hawak nyo po to isang maleta. Kunwari po, binibigay ko sa inyo. Hindi ko kayang, hindi po, nakalapag lang. Kunwari lang na binubuhat nyo. Meron bang picture? Meron bang receive copy? Paki-receive nyo naman po na tumanggap kayo ng 35 na maleta. Ganong ebidensyang gusto nyo. Wala pong ebidensyang ganun. Ang tanging ebidensya lang, yun pong testimonya ni Diskaya at saka ni Gutesa. At nang meron pang susunod na magtetestimonya laban kay Martin. Eh kung ayaw ninyo, yung kaisa-isa na nakalantad, lumalantad, nasa hawak ng Senado, kaisa-isang nakalantad. Si Gutesa kasi hindi na lumalantad eh. O tama rin yun. Putya, delikado na. O yung kaisa-isang lumalantad, wala namang iba nagturo kay Martin eh. Ayaw niyong gawing testigo. Ba't naman ako magtuturo pa? Ipagtatanggol ko na lang sarili ko. Yun yung purpose nyo. Mawalan ng testigo kay Martin para walang ebidensya laban kay Martin. Lusot si Martin. Tapos, bisibisihan tayo lahat. Ipapatanggal namin si Villanueva. Dahil sa kaso niya noong araw. Hindi ba pwedeng ipatanggal nyo dahil may kaso ngayon? Hindi pa pwede yung ngayon muna kasi pag yung ngayon, pag si Villanueva, yung kaso niya ngayon, di sama-sama pa rin si Saldi, si Martin. Dapat yung kaso niya noon. Hindi pwede yung kaso ngayon. Kasi pag pinag-usapan nyo ngayon, tama yung Kamag-anak Incorporated eh.
In fairness po, ano po sabi ni Villanueva? Ito po naman ang pahayag ni Villanueva. Nung nakita niya po na ipapadismiss siya ni Ombudsman Remulla, sabi po ni Senator Joel Villanueva, Joel Villanueva has dismissed Ombudsman Crespin Remulla's statement on the enforcement of the 2016 dismissal order against him, which is tied to the senator's role in multi-billion peso pork barrel scandal, branding it harassment. Okay. So harassment. Tapos nabigay po siya ng kopya, certification from the Office of the Ombudsman in Sandigan Bayan saying that he has no pending criminal or administrative cases, and the other showing that he is not an accused or defendant on any court case. Both documents were issued September 10, 2025. Villanueva, however, did not provide explanation. Sabi po ni Villanueva, harassment, self-explanatory. O, self-explanatory raw yung sinasabi niyang hinaharas lang siya nito ni Boying Remulla. Ako po, naniniwala po ako na ito po ay hindi ko masabi harassment, hindi naman ako involved eh. Meron bang ginawang kasalanan si Villanueva? Hindi po natin alam kasi hindi naman po korte nagsasabi. Ombudsman lang eh. Kung may ginawa siyang kasalanan ngayon, ang pinagtatakol ko lang, meron siyang involved siya ngayon eh. Sinasabi siya na involved ngayon. At mas malaki to. 'Di ba? Billion yata pinag-uusapan dito eh. Samantalang nun, 10 million lang. Para po matapos yan, ombudsman, yung ngayon, yung bintang kay Joel Villanueva ngayon na involved sa pinakamalaking iskandal ng pagnanakaw sa buong kasaysayan ng Pilipinas, di ba pwedeng yun na lang, kung gusto mong idiin talaga si Villanueva, di ba pwedeng yan na lang ang pag-usapan nyo? O, pera ko dun ha. Ito po kasi kaso ni Villanueva, 10 million lang. Kaso ni Villanueva, 10 million. Ngayon, billion ang sinasabi. Magkano ba raw ang tinanggap niya? Billion ang pinag-uusapan, di ba? Hindi ba pwedeng isahin nyo na lang? Kasuhan nyo na lang si Villanueva yung sa ngayon. Pero hindi lang si Villanueva. Dapat, lahat dapat ng mga nababanggit. Saldico, si Martin Romualdez, at mga taga-DPWH para ganahan kami. Pucha, 10 million. Malaki yan noong panahon ng 2016. Pero ngayong panahon ng ultra mega nakaw system ng ating gobyerno, toothpick lang yan ngayon. Pucha, trilyon ang pinag-uusapan, daan-daang bilyon ang pinag-uusapan eh. Inuuna nyo yung mga toothpick noong unang panahon pa. Katulad niyang Parmali. May kaso na po yan eh. Kaso na po yan. Imbestigahan nyo pa uli. Kaso na yan. Ibig sabihin, may gusto silang ipasok. Sa mga kinasuhan sa Parmali, may gusto silang idagdag. Very obvious naman. Diba? Kasi, kaya pwede ba, kung gusto niyo siyang imbestigahan, yung sa ngayon na, para isahan na lang. Total, tinuturo din siya ngayon eh. Hindi naman niya yata inaatrasan kung kakasuhan niyo siya. Kasuhan niyo na lang ngayon para interesado pa kami. Wala na kaming interesado sa, tama, hindi pala toothpick, tinga lang. Pucha, noong araw, kala nyo sinapolis, ang tingin ko dyan, grabe puta, demonyo tong tao na to. Alam nyo yung napabalitang napunta lang kay Napoles, 500 million, ganun lang. Oh.
Yung mga pinaghati-hatian nila, 500 million lang lahat eh. Kasama na yung mga senador eh. Kasi 10 billion lang yung pera eh. Ngayon po, putya, isang deliver. Isang araw na delivery lang yan ayon kay Gutesa. Yung mga pinag-uusapan natin, latak lang yan, tinga lang. Kaya ngayon nyo idemanda, ngayon nyo imbestigahan, mas matutuwa pa kami pag-usapan natin yung mga krimen nila ngayon. Kasama siyempre si Saldico, kasama siyempre si Martin Romualdez. Kaya wag po kayong balik ng balik sa nakaraan kasi malalantad po kayo eh. Maliliit lang yan eh. Uunahin nyo pa, may kaso na yung Parmali na yan. Kaso na po yan eh. Ang gusto ni Boying, bawiin yung kaso para mag-imbestiga uli. Imaginein mo. Papakialaman mo pa, ombudsman ka ngayon. Lutasin mo yung mga problema ngayon. Nakasuhan na yan ang ombudsman noon. Para lang maipakita ko sa inyo, hindi po yan idle. Hindi po yan sa wala nangyari. Kinasuhan na po sila Lau dyan. Kinasuhan na po yung mga taga-Parmali dyan. Yung tao po ng gobyerno na nakasuhan dyan, si Lau ba yun? Kalimutan ko na tuloy yung pangalan. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pa. Yan, kaya yung kay Joel Villanueva, syempre, ano ba masasabi natin dyan kung na-dismiss na lahat ng kaso niya noon? Kita mo? Kita mo, Boying, kung anong pwedeng masabi? O, ngayon, anong mukha ka? Eh, gusto mo palang kasuhan, gusto mo palang enforce yung kaso, eh kung na-dismiss na pala yung kaso ni Joel Villanueva noon, ayon sa dokumento niya. Sabagay, ang purpose naman talaga nila, hindi naman po manglutas ng problema. Kasi kung paglutas po ng problema ang gusto nila, yung problema po ngayon, hindi po yung tapos na yan eh. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po yung isa pang balita, yung sa sunugan. Punta tayo rito sa sunog. Alam nyo, meron sinabi rito, libre siya eh. To segue lang natin. Ano to, ewan ko kung hanggang ngayon sa... Ito po ang sinabi ni Nebriha Bong. Kasi po, nung una po lumabas ito, nung lumabas tong yung una pong paliwanag, ang sunog daw po dyan sa DPWH Quezon City ay nasunog daw po dahil sumabog yung computer. Ito po ang sabi ni Nebriha. Sa MMDA ito eh. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay MMDA pa rin siya. Sabi ni Edison Bong Nebriha, reaction niya puro sa sumabog na computer kaya nagkasunog. Sa US, pinag-uusapan ng AI super intelligence. Sa atin, computer na sumasabog, inaalam pa kung digaas, diuling o LPG. Alam niyo po, wala po maniniwala sa inyo na sumabog eh. May sumabog na computer. Kaya nagkasunog. Oh. Dahil kantsaw po ang inabot nila sa nasunog na computer, nagpalit po sila ngayon, short circuit naman. Retired na siya. Retired na si Nebria, kaya pala bumabanat. Kaya pala panay na bira, retired. Sabi ko, tapang naman ito, taga MMDA.
Totoo po yan, ha. Iwan na po tayo. Dito nga sa atin ang tingin pa 'pag sinabing AI, eh. Sa kagaguhan nitong mga lintik na 'to, 'pag sinabing AI dito, fake news pang meaning, eh, ha. Sa buong mundo po, palakasan na po ng AI, 'no. Nariyan po, baka hindi po kayo updated, may Gemini po yung pong Google, may Gemini, meron pong Grok yung, si Elon Musk may Grok, meron pong Opera, pa ba yung mga alam natin? Ang usapan po sa AI ano, eh, may OpenAI. Ang usapan po sa AI, kada buwan may lumalabas na bago mas super, eh, kaya grabe ang kompetisyon sa AI. Dito sa atin sumasabog pa ang computer. Pero lahat po ng computer sa buong Pilipinas, tanging sa mga gobyerno lang po may sumasabog. Kaya pinalitan po nila, eh. Nahiya siguro. Pinalitan nila na short circuit. Ngayon, lusot na ba kayo pag short circuit? Utot nyo. Paano kayo lulusot sa short circuit? Gobyerno yung, ano ng gobyerno yung ano nyo, yung, tapos maso-short circuit, masusunog sa pamamagitan ng short circuit. Dapat diyan may makulong. Bakit? Kapabayaan po yan. Pwede po ba yan? DPWH, opisina ng DPWH, maso-short circuit. Matagal na pong panahon na may ganyang mga balita at nagkataon. Panay nagkataon dito, eh. Nagkataon naman na sa DPWH nagkaroon ng sunog. Samantalang DPWH ngayon ang iniimbestigahan na utak ng pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng korupsyon sa Pilipinas. Tapos may masusunog.